Shoutout mga kabakal. So magbibigay tayo ng napakaliit na bagay lang to mga kabakal. Ito naman ay tungkol sa sip. Yung sip na pagkakat natin ng pipe, kung paano priority dapat safety tayo, ano? At yung paggamit namin pagtamang gagamit tayo ng grinder, yung tamang paggamit natin na hindi bara-bara mga kabakal. So iyan ang bibigyan natin, pagtutunan ng pansin natin ngayon, ano, yung para iwas disgrasya pag tayo'y nagkakat o kahit anong ikat natin na mga pipe o plate. Kung wala tayong speed cutter, siyempre no choice tayo, hindi tayo pagpuputol ng mga pipe kung wala tayong speed cutter. Dito na tayo wala na tayong pagpilian, dito tayo sa grinder ang kailangan natin gamitin pag wala tayong speed cutter. So kung mayroon naman ay hindi na natin to masyadong gamitin tong ating grinder, so sa speed cutter doon tayo magpuputol, lalong-lalo pag mga pinuputol natin pipe o angle bar ay makakapal na. So mas safe tayo dun sa speed cutter kumpara dito sa cutting disc, So dito kasi mas magastos ng cutting disc. Pagka may speed cutter tayo, labis na doon na tayo magputol palagi sa speed cutter, So ito hindi na masyado nating gamitin to. Kailangan lang natin sa pag-grinding o paglilinis o maliliit o pagtabas ng mga maliliit na pipe o maninipis, So labis talaga kung mayroon tayong speed cutter na magagamit sa pagkat natin sa ating mga pipe, mga kabakal, So ngayon dalawa yung ating pagtutunan ng pansin, yung paano maging safety tayo sa pagkakat. Yung ang gamit natin ay grinding, speed cutter lang, at yung pagkakat na safety, mga kabakal, So sa trabaho natin, napakadelikado yung ginagawa natin, lalo na kapag nagkakat tayo sa malalaking pipe o makakapal na plate, So kailangan iisipin lagi natin yung magiging safety tayo. Hindi dapat bara-bara tayo kung gumamit dito sa ating grinding, mga kabakal. So yan ang pagtutunan natin ng pansin ngayon, at saka kung paano safe tayo pag nagkakat tayo, kung yung saktong pagkakaposisyon natin ng ating ikakat, pipe man yan o plate, kailangan na nasa saktong posisyon din yan, mga kabakal, So mapapansin nyo rin yan kapag kayo nagkakat, pagka yung kinakat natin wala sa saktong posisyon, yung basta na lang nakalapag yung ating ikakat na pipe o angle bar, tabingi siya, hindi nakaposisyon ng maganda, hindi nakapatong ng maayos, mapapansin nyo, mga kabakal, pag kayo nagkat, posibleng maipitan tayo. Kadalasan naiipitan tayo ng bala. So kadalasan naiipitan tayo ng bala. So pag naipitan tayo ng bala, masisira ang ating speed cutter, pwedeng matalsikan tayo ng tipak na cutting disc, So doon nagsisimula yung disgrasya o aksidente, So kaya ang una nating papansinin pag tayo nagkakat ay the best kung laging mayroon tayong guard. May yung grinding natin, may guard parati, pag tayo nagkakat, So safety yan. Magkaroon man ng ipit o basag itong ating
mas safety pa rin tayo rito kaysa kumpara kaysa sa wala. So bago tayo mag talagang pasiguruhin natin na mayroon na tayong guard, yung ating grinding mayroon na tayong guard eh. So pangalawa, yung kaikakat natin, kung ayos ba yung pwesto, yung ikakat nating pipe o angle bar man yan, kung nakapwesto ng maayos. Kasi pag plaster yung pwesto natin, hindi tayo masyadong maipitan kasi kaya lang tayo naipitan mga kabakal dahil pag nagkakat tayo yung ating kinakat wala sa ayos na pwesto. Kailangan kumbaga parang naka-slide siya. So pag nagkat tayo, habang tayo nagkakat, yung kinakat natin ay unti-unting unti-unti gumagalaw yan. Habang lalo na't patapos na tayo magkat, pwedeng umikot yan o pumilipit, kaya nagkakaroon ng ipit. So kung maayos yung pwesto ng ating ikakat, maiwasan natin yung maipitan ng cutting disc mga kabakal So yun doon nagsisimula yung madalas tayo maipitan sa kinakat nating mga pipe o kaya angle bar o plate kasi wala sa maayos na posisyon Kaya ang gagawin natin para tayo safe, ito muna i-check natin kung mayroon tayong guard sa ating grinding So dito pag may guard tayo sa ating grinder, maipitan man tayo, safe pa rin tayo kasi hindi tayo matatalsikan dito safe tayo Dito naman pagka maayos yung pwesto natin bago tayo mag-cut mga kabakal hindi tayo madalas maipitan dito. So safe tayo rito kapag yung naka-plaster yung ating ikakat so dyan dalawa yung ating pupukusan na maliit man na maliit man na papansinin, maliit lang. Kaya lang nakaka-aksidente rin to. Kumbaga kailangan din nating pag-ingatan kahit na maliit na bagay man lang, yung paggamit na tamang paggamit o paglagay ng cutting disc at saka yung pwesto ng kakat natin So maliit man na bagay ito, yung pareho to nakakaiwas para tayo ma-aksidente sa pagkakat. Kasi dito napakadelikado. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung mayroon tayong speed cutter sa atin, sa area natin, priority, doon na tayo magkakat ng madalas. Iwas tayo dito. Kasi mas delikado to kaysa speed cutter na gamit natin So yan lang ang pinupukusan natin ngayon na paano tayo magiging safety o tamang paggamit, lalo na yung mga bagito pa sa paggamit sa ating hindi pa talaga mahusay gumamit nating grinding tsaka mag-cut, yung bara-bara mag-cut kailangan pasiguro na tayo o isipin natin kung paano tayo magiging safety sa trabaho natin, lalong-lalo na napakahirap ng na-aksidente tayo rin ang talo sa bandang huli mga bakal So mayroon tayong grinding. So mga bakal, bago tayo magsalpak ng cutting disc, wag muna natin to sa ating extension. So ito ating extension. So wag muna natin iwasan nating nakasaksak to. Pag naglagay tayo o nagpalit tayo ng bala kailangan hugo, lalo na kung ang ikakabit natin cutting disc. Okay lang kung pang-grind yung bala na ikakabit natin. Pero pag ito, kailangan check mo muna yung kung naka na sa extension natin to, kung natanggal na sa extension. So wag muna natin tanggalin muna natin sa extension pag nagpapalit tayo ng cutting disc para safe tayo. Kasi pag nagkabit na tayo nito ang hawak natin, kung kanang ka
ito siyempre yung maganot yung kamay mo rito, no? Yung kamay mo. So ito patayan, kadalasan patayan natin dito. Ditulak lang ito sa diatras yung ating switch natin na ditulak sa diatras, ano. Yung iba namang grinding dito lang sa hulyan. So medyo safe yun kumpara dito sa gamit natin. Kaya dito pag ito ang gamit natin mga kabakal, pasigurong hugutin na natin yung ating wag muna natin isasaksak pag magbabala tayo, no, ng cutting disc. So mas delikado kasi ito yung natin is switch. So kung dito medyo sipta tayo doon pag dito. Pero kahit dito pa rin yung gamit nating switch dito natin, yung isa na dito yung sa likod yung ating switch, kailangan kahit papaano pa rin, pwede pa rin tayong maaksidente doon pag nahawakan natin yung natin, no. Mahawakan lang natin ng hindi namamalayan, pwede nang mag-start yun, mabibigla pa tayo doon. So ito, hugutin muna natin to mga ka-idol, no. Huwag muna natin sasaksak kasi ito yung atin, no. Ito wala yung kanan tayo, kaliwa hawak. So lalagay tayo ngayon ng bala, cutting disc, ano. Lagay tayo ng cutting disc. Kapag lagay natin ng cutting disc mga kabakal, kahit mano-mano lang, kamay lang, bagyang higpit lang, okay lang yan. Kasi habang ginagamit natin to, humihigpit to yung ating cutting disc habang ginagamit. So kahit hindi na natin gamitan ng paghigpit, okay na yan. Kahit pahigpit lang natin bagya, okay yan. Kasi kusang humihigpit to habang ginagamit natin, no? So kaya tayo iniwasan nating nakasaksak to. Kasi pag nagkakabit tayo rito mga kabakal, posibleng natin to, makalabit to. Maitulak natin to sa ating pag nagkabit, di ba? So pag naitulak natin to, aandar, so hawak natin to, pwede tayong masusugatan tayo kasi aandar to. Malakas kasi to mga kabakal, no. Kahit hawak natin yan, aandar pa rin to kasi siyempre malakas tong ating grinding. Aandar yan pagka nagigpit tayo, maaksidente maitulak natin dito. Ayan, maitutulak natin. Aksidente maitulak pag nagigpit tayo, o kahit ganito rin ng hawak, pwede rin nating maabot ko. Pag-ipit natin kasi napakalambot lang ito, pwedeng ma-accident tayo dyan. Kaya yun ang iniiwasan natin pag naglalagay tayo, tatanggalin muna natin to. Tanggal muna to para siguradong safe tayo. So ayan, mga kabakal. So ngayon, pag nakabit na natin, pwede na natin itong isaksak. So isasaksak na natin siya. Testingin natin. So dito, nakakapagbigay tayo ng kunting iwas disgrasya sa paggamit ng ating grinding pag nagkakat tayo, dito tayo sa pangalawa tayo sa pagkakat naman natin ng ating pipe, pag nagkat tayo ng pipe, bibigay tayo ng simpleng lang, susukat tayo sa gusto nating sukat na masusunod. Susukat tayo. Pag tayo sukat, kahit di natin gamitan ng eskwala, sukat lang tayo. Tapos ito, tutupiin lang natin to mga kaidol. Ganyan lang, ayan, So ayan, mga kaidol,
tutupi lang yung natin metro. So tatapat lang natin to, yung gilid natin metro. So guguhit tayo ng pabilog hanggang sa baba, oh. Yan, oh. So ito, ano lang natin. So mayroon na tayong simpleng magagamit sa pagguhit ng pipe natin, oh. So bago yan, simple yung ating pipe may kalso, mga kabakal, para pag nagguhit tayo, kahit mahaba yung lapis natin, hindi sasayad, diretso yung guhit natin pag ano, no? Diretso. So may kalso tayo, lagi may kalso. Ayan, may kalso tayo. Bukod dyan, bigay tayo kung sa simpleng pagguhit sa sukat na gusto natin sa pagputol. Pwede rin naman tayo gumamit ng iskwala, pwede rin naman tayo gumamit. So tayo ay puputol gamit natin iskwala. Ayan lang, oh. So iikot-ikot lang natin, yung ating pipe, iskwala. So ayan, so makakapagguhit na tayo ng tuwid. Iskwala ang gamit, ano. So itong dalawa, iskwala. Kung wala kang iskwala, ito na lang, yung ating metro na lang, okay rin naman yung magagamit natin. So igaganon lang natin to, yung ating metro. So guguhit lang tayo. Yan, oh. So, pwede natin to, wag nasa ilalim. Pagkaguhit natin dito, mga kabakal, abanti na ikot lang nating bagya. So ayan, may guhit na tayo. May guhit na, no? So ngayon, pagkakat na tayo, mga kabakal. Subukan natin mag-cut. Yung ating i-cut, pasiguro nating plaster o nasa position na maayos, no? Para maiwasan maipitan tayo ng cutting disc. Halimbawa, kakat si kabakal dito. So ito maikli lang, kakat tayo, ano. Kakat si kabakal. Kaya simple lang yung ating makakaguhit na tayo, mga kabakal, oh. Ayan, mayroon na tayong guhit, mga kaidol, no? So kakat si kabakal nyo. So dito mayroon na tayong kalso. May kalso pa rin tayo dito sa ating puputulin. At dito may kalso rin tayo, kasi dito tayo kakat. So yung kalso natin, dalawa, para unti-unti nating itong kinakat, hindi siya mahuhulog ng biglaan. So nakakalso siya, kaya mananatiling nasa posisyon yung ating kinakat hanggang sa matapos tayo. So iwas ipit tayo dyan sa cutting disc, ano, mga kabakal. Kahit angle bar ang kakatingin nyo, mga angle bar o tubular, palaging may kalso. Lalo na pag mahaba ikakat natin, may kalso tayo sa dulo, may kalso rin tayo rito. So dito tayo kakat ngayon, kasi may kalso tayo dito. Ito kalso natin, oh. May kalso tayo kasi dito tayo kakat sa gitna. So may kalso tayo rito sa dulo. Dito may kalso, kasi pag dito lang tayo kumalso sa dulo, kakat tayo rito, posibleng ito, kasi walang kalso sa bigat, unti-unting habang tayo nagkakat, unti-unting tong malalaglag. Pag nakakat tayo, kakapiraso na lang natitira, mga kabakal, yuyusot na to, yung bababa na to unti-unti habang kinakat natin to. So pwedeng
pwedeng magkaroon tayo ng maipitan tayo ng ano, kasi pag bumaba ito sisikip yung ating awang dito, yung unang nakat. So mas maganda kung may kalso tayo dito. Pasiguro tayo ng kalso rito kabilaan, ano. So tara, kakat tayo mga kabakal. So siyempre pag tayo nag-cut, bago, kung mayroon lang kayong ganito, pasiguro sa kung mayroon kayo, siyempre malaking bagay din to mga kabakal. Mayroon tayong mouthpiece, no, malaking bagay ito. So siyempre gloves, kung wala naman pwedeng panyo na lang kung wala, para iwas alikabok, no. Sa alikabok, kahit papaano safe yung ating ano, hindi tayo makakalanghap ng alikabok, no, lalo na pag nag-grind tayo, no. So siyempre gagamit tayo ng kung walang goggles pwede na to para sa mata. So ngayon pupwisto na tayo mga kabakal. Dito tayo kakat. So kailangan pag tayo nag-cut, dito tayo sa gilid, wag tayo rito sa harap. Pag tayo nakaharap sa, so lilihis tayo ng bahagya, lilihis. Ayan, o, lihis tayo. Kaidol, lilihis tayo. Para maipitan man tayo, safety pa rin tayo kasi dito talsik, o. Ayan, o. So pag nagkit tayo mga kabakal, wag malikot. Wag yung tulula, wag patulak. Ang pagkat natin, wag patulak. Kundi ang abante natin pababa. Bababa tayo, tapos itong natin bababa tayo, tapos ito kasi bilog pipe, ikot lang natin bagya. Kung ang gilbar naman steady lang to. Ito lang ang mag-a-adjust, no. So ito permis lang, wag natin kakalikot. Mga kabakal, wag natin kakadiin. So alalay lang tayo, relax lang natin yung paghawak. Relax lang yung ating braso. Wag natin kakadiin. Wag natin kakapirsahin. Kumbaga alalayan lang natin yung kain ng speed cutting natin. Ayan, wag natin apurahin. Kasi pag kinadiin-diin natin, pwedeng pwedeng maano yung cutting disc natin, mapirsa kasi diniin natin ng gusto, pwedeng mapuputulan tayo agad. So alalay lang, alalay na ang pagkapit natin, siguradong nakakapit tayo maigi habang alalay ito. Kakapit ka ng mahigpit, tapos alalay lang yung braso natin, alalayan lang natin yung grinding, yung talim natin. Wag nating apurahin para hindi tayo maiipitan. At saka wag natin itutulak, halip pakano tayo pababa.
wag patulak, wag pabalik-balik ng ganun. So steady lang to, wag patulak pababa, wag malikot, wag tayo masyado malikot. So ito, kakapit tayo ng mahigpit. Kung maaari dalawang braso tayo para safety, nakaganyan tayo. Dalawang braso tayo, natin nakaalala itong ating paa. Tapos dalawa, pwede rin mas safe yan, mas maigi. Oh. So ito, mga kabakal, tingnan mo pag walang kalso, habang tayo nagkakat malapit na maubos, babayo na to pag walang kalso. So itong ating pipe, nahuhulog na yung dulo pag ganun so pwede tayo maipitan, kaya nagkakalso tayo para hindi malalaglag yung ating kakat, no? Kakalso tayo, kumbaga hindi biglang malalaglag. Ayan, no? So pag tayo magkakat, mga kabakal, na malalaki na plate na, siyempre mangangalay na isang braso natin, pwede tayo dalawang kamay ganito. Alalay yung ating paa, dalawang kamay. So sa gilid pa rin tayo, nakaganto pa rin yung pisto natin, yan, pisto pa rin natin, gilid pa rin tayo, gilid dito, straight. Wag yung paganyan, delikado yan. Wag paganyan, magkakat tayo, pwede tayong talsikan rito, no? So dito, lihis, laging lihis tayo rito, gilid, lihis. Okay, yan ang tatanda natin, mga kabaka, no? So, tara, putulin na natin to. Okay yan, mga kabakal, pakita ko sa inyo. Pagka wala tayong kalso, ayan ang nangyayari, di pa tayo tapos, bumabagsak na to. So dito, nagkakat tayo, posibleng maipitan dito tayo kadalasan. Kaya pasiguro tayo para hindi agad ito bababa, kahit na malapit na tayo matapos, kakalso agad tayo. Kalso dyan, kalso dito. Ito, hindi agad mahulog man to, hindi agad iwas ipit, kasi mayroon siyang may kalso siya. So yan ang pinagkaiba. Pagka nasa maayos na posisyon yung ikakat natin, tara, patuloy na natin pag nagkat tayo, kahit hindi mismong putol, kung magtitira tayo ng kapiraso para iwas ipit, kahit hindi naman putol agad, may nakasabit pang bahagya o gating-ting nakasabit, okay lang, para maiwasan natin ang ipit. Pwede naman natin ganunin na lang, ayan, putol na, di ba? Wag na nating hintayin na walang sabit, kasi pwedeng pumitik yan, lalo na pag yung kalso natin ay hindi plastar. Pwedeng pumitik to pag hindi kayo plastar. Kaya kahit kung magtitira tayo ng kunti, mas maganda kahit gating-ting, kaya gaganutin na lang natin. O kung mahaba man yung pinuputol natin, ikutin lang natin to ng ganun. Putol na siya, gaganunin lang yan, putol. Kasi yan, mga kabakal, so hanggang dito na lang ang ating video, mga kabakal. So nakapagbigay tayo ng pagkating na safe, iwas disgrasya, at yung paggamit ng tamang grinding na iwas disgrasya, at yung pagkakat na nasa tamang posisyon para iwas ipit yung ating cutting disc,
tamang posisyon lagi. At yung paggamit ng grinding natin na para sip tayo, yung pagsalpak ng bala para sip. So na ano natin na kunting kaalaman, no, na napukusan natin yung pagsalpak ng tama sa ating grinding, yung pagsalpak ng tama. So tapos yung pagguhit natin na simple lang, pwedeng eskwala, pwedeng metro lang ang ano natin sa pagguhit, no, sa pagguhit natin, no. So yung pagbala, paggamit ng grinding, at yung pagkatnas, iwas ipit, iwas disgrasya, at yung tamang posisyon ng ating ikakat, no. So tatlo yung ating apat yung nabigyan natin ng pansin rito para maiwasan yung disgrasya sa pagkakat natin sa ating mga pipes. Kasi sa araw-araw nating pagtrabaho, mga kabakal, laging safe una sa lahat, isipin natin yung pagiging safety, iwas disgrasya. So ayan lang mga kabakal, sana'y gawin nyo rin yung paano maging gumamit ng tamang paggamit nating grinding at tamang pagkat. At yung mga naibahagi natin ay sana'y magamit nyo rin para naman iwas disgrasya tayo sa ating trabaho na pang-araw-araw. Mahirap madisgrasya mga kabakal sa bara-barang trabaho. Pag-arawan ka, huwag ka na magbara-bara, huwag ka na magmadali kasi arawan lang naman tayo, no? Kahit nga pakyawan, pag nag-cut ka, kailangan easy ka lang din, relax pa rin tayo kahit tayo pakyawan para iwas disgrasya. O sa inyo lang mga kabakal, isir na lang ating video dyan mga kabakal para makabigay tayo ng kunting kunting kaalaman sa paggamit ng ating grinding at sa tamang pagkakat ng ating mga pipe. So pakipollow na rin ang ating Facebook fanpage yan mga kabakal, at please pakishare rin ang ating video mga kabakal, yung dadaanan ng video natin na ito, para makatulong tayo sa mga hindi pa bihasa sa paggamit ng ating mga equipment. Sa susunod magtuturo tayo, magdadagdag tayo ng kaalaman dyan about sa paggamit ng ating mga equipment, yung tamang paggamit, no. So comment lang kayo dyan mga kabakal, kung may katanungan magtanong lang kayo sa atin. So dito pa rin to sa ating art welding Ismaw. God bless. Salamat sa panonood nyo sa ating mga video. Bye bye mga kabakal.